Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa salitang magkakatugma. Ang layunin nito ay nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma. Ano ba ang kahulugan ng salitang tugma? Ayon sa Diksionaryong Filipino, ito ay ang pagkakatulad ng mga tunog sa huling pantig sa dalawa o higit pang taludtod. Ang magkatugma ay dalawang salita na parehas lamang ang hulihang katinig o patinig, ngunit magkaiba ito ng kahulugan. Narito mga bata ang mga halimbawa ng mga salitang magkakatugma. Tuklasin natin at alamin. Unang halimbawa, buko, kuko. Mapapansin na ang dalawang letra sa hulihang pantig ng salita ay magkasing tunog. Buko, kuko. Ikalawang halimbawa, bulaklak, bulak. Mapapansin na ang huling dalawang letrang ak ng dalawang salita ay magkasing tunog. Ikatlong halimbawa, ilaw, hikaw. Mapapansin mga bata na ang huling dalawang letrang aw ng ilaw at hikaw ay magkasing tunog o magkatugma. Ikaapat na halimbawa, tasa, basa. Ang huling dalawang letrang sa salitang tasa at basa ay magkatugma. At ang ating huling halimbawa, bahay, palay. Mapapansin sa salitang bahay at palay ang dalawang letrang magkasing tunog na ay, kaya sila ay magkatugma. Bahay, palay. Upang malaman ko kung naintindihan ninyo ang ating aralin, ating gawin ang mga pagsasanay. Simulan na natin. Nakikita niyo ba mga bata kung ano ang nasa larawan? Tama! Isang bahay, kubo. Ngayon ay sasagutin natin ang mga tanong tungkol sa awit na bahay, kubo. Pero bago yan, sabay-sabay muna nating awitin ang bahay, kubo. Tara na! Bahay, kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patanim, kundol, patola, pupot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puro linga.
naman matapos nating awitin ang bahay kubo, sabay-sabay naman nating basahin ang mga salitang bumubuo rito. Bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puro linga. Mula sa ating binasa at inawit, tungkol saan ito? Tama, ito ay tungkol sa bahay kubo. Ano-ano ang matatagpuan sa paligid ng bahay kubo? Magaling mga bata kung ang sagot ninyo ay mga halamang gulay. Mahalaga ba ang pagkain ng gulay? At bakit? Kung ang sagot niyo ay opo, tama kayo. Sapagkat ito ay nagpapalusog at nagpapalakas ng ating mga katawan. Kaya mga bata, huwag kakalimutang kumain ng gulay. Ang sunod na tanong, ano-ano ang mga salitang magkakatugma sa awit? Sabay-sabay nga natin tuklasin mga bata. Tingnan muli natin ang awit na bahay kubo. Sa awiting bahay kubo, alin ang magkasing tugma? Tama mga bata, ang munti at salitang sari-sari ay pareho ng huling tunog, kaya sila ay magkasing tugma. Ano naman ang sunod? Tama pa rin mga bata, ang mani at patani ay may huling tunog na ni, kaya silang dalawa ay magkatugma. Ano-ano ang sunod na salita? Tama, kalabasa at mustasa. Nagtatapos sa pantig na sa na magkatugma o magkasing tunog. At ang panghuli, luya at linga. Sila ang mga salitang magkakasing tunog o magkatugma sa awitin nating bahay kubo. Magaling mga bata! At ngayon, maaari bang magbigay ka pa ng ibang halimbawa ng mga salitang magkakatugma? Maaari mo itong isulat sa iyong sagutang papel. Magaling mga bata! At ngayon, subukin muli natin ang inyong kaalaman sa mga salitang magkakatugma. Ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2 na may panutong isulat sa inyong papel ang check kung may tugma at X naman kung hindi tugma ang mga salita. Simulan na natin. Kama, kutsara. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang mga ito. O mga bata, ano ang tamang sagot? Check!
Magaling mga bata kung check ang inyong sagot. Ikalawa, pinto, mesa. Sila ba ay magkasing tunog o magkatugma? Bibigyan ko muli kayo ng 5 segundo upang sagutin ito. Ano ang inyong sagot? Magaling! Kung X ang sagot ninyo, tama kayo. Pangatlong bilang, laso, baso. Tingnan mabuti. Bibigyan ko muli kayo ng 5 segundo upang sagutin ito. O mga bata, ano ang inyong kasagutan? Tama! Kung check ang inyong sagot, tama kayo, sapagkat ang laso at baso ay mga salitang magkakatugma. Para sa ika-4 na bilang, papel, mantel. 5 segundo muli. O mga bata, ano ang inyong kasagutan? Tama! Check! Sapagkat ang papel at mantel ay nagtatapos sa parehong titik at mayroon silang parehong tunog, kaya sila ay mga salitang magkatugma. At para sa ating huling bilang, prutas, gulay. 5 segundo muli upang sagutin ang mga ito. Handa na ba kayong sagutin mga bata? Kung ganon, ano ang inyong sagot? X. Tama mga bata, sapagkat ang prutas at gulay ay magkaiba ang huling mga pantig at magkaiba ang kanilang tunog, kaya ang mga salitang ito ay hindi magkakatugma. Mahusay mga bata! Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, piliin sa panaklong ang salitang katugma ng salitang may salungguhit. Umpisahan natin sa unang bilang. Lumuha si Nora nang mawala ang kanyang pitaka. Ang mga salita sa panaklong, lumuwa, bumuka. Ano sa palagay ninyo ang katugma ng salitang lumuha? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Ang tamang sagot, lumuwa. Tama mga bata. Para naman sa ikalawang bilang, nasulog ang sinaing ni Lisa. Alin ang katugma ng sinaing? Ito ba ay kinain o hinaing? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang hinaing ang katugma ng salitang sinaing. Ikatlong bilang, maraming agiw ang lumang bahay ni Lancer. Ang may salungguhit ay agiw. Alin ang katugma nito? Ito ba ay saliw o kaliwa? 5 segundo muli. Ang tamang sagot, agiw, saliw. Para sa ika-4 na bilang, masayang nagdiwang ng kaarawan si Luisa.
Ang mga salita na nasa panaklong ay larawan, handa. Alin sa palagay ninyo ang katugma ng salitang kaarawan? Tama, larawan. Para sa ikalimang bilang, madalas akong nakikinig ng balita sa radyo. Ang salitang may salungkuhit ay radyo. Ang tamang sagot, ito ba ay lindol o bagyo? Ang tamang sagot ay tama, bagyo. Wow! Ang huhusay naman ninyo mga bata. Ngayon, ay sagutin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto. Piliin mula sa Hanay-B ang mga salitang katugma ng mga salita sa Hanay-A. Mula sa Hanay-A, ito ang mga salita. Alis, bulaklak, buhay, laso, at manok. At sa Hanay-B naman, baso, palay, walis, salok, at galak. Ngayon, tingnan natin kung alin ang salitang katugma ng nasa Hanay-A mula sa Hanay-B. Unahin natin ang unang bilang. Ano ang kasing tugma o katugma ng salitang alis? Tama! Ang katugma ng salitang alis ay walis. Para naman sa ikalawang bilang, bulaklak. Tama! Galak. Sa ikatlong bilang, buhay. Palay. Sa ika-4 na bilang, laso. Baso. At ang huling bilang, manok. Salok. Tama mga bata. Sila ang mga salitang magkakatugma o magkakasing tunog. Mahusay mga bata. Muli na naman ninyong nasagutan ng maayos ang ating gawain. Para sa ating gawain sa pagkatuto 5, babasahin at uunawain natin ang maikling tula na may tugma. Pero bago yan, mga bata, nakikilala niyo ba kung sino nasa larawan? Tama! Siya ang ating bayani na si Apolinario Mabini. Patuloy natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng pagbasa ng tula tungkol sa kanya. Ang pamagat ng ating tula, Dambana ng Kabayanihan, na sinulat ni Jennifer A. Guno. Sabay-sabay natin basahin. Sa bayan ng Mabini ay matatagpuan, simbolo ng katapangan ng ating kababayan. Higanteng dambana ni Apolinario Mabini ay masisilayan. Rebulto na ang tawag ay dambana ng kabayanihan. Kay sarap pagmasdan tuwing sa plaza ay madadaanan. Nagpapaalala sa kanyang katalinuhan at katapangan. Naging utak ng himagsikan, kinalaban ang mga dayuhan. Maipagtanggol lamang ang mahal nating inang bayan. Nagustuhan niyo ba ang tula mga bata? Ngayon naman ay subukan nating sagutin ang ating sunod na gawain.
Tukuyin ang salitang katugma ng mga salitang nasa loob ng kahon mula sa ating binasang tula. Unang bilang, kababayan. Alin ang salitang katugma ng salitang kababayan? Ito ba ay upuan o lamesa? Tama, upuan. Basahin nga natin. Kababayan, upuan. Ikalawang bilang, alin ang katugma ng salitang kabayanihan? Ito ba ay singkit o mayaman? Ano ang inyong sagot? Tama, mayaman. Atin nga muling basahin. Kabayanihan, mayaman. Ikatlong bilang, katapangan. Alin ang katugma ng salitang ito? Ito ba ay lupa o halaman? Tama, ang halaman ang katunog o kasintugma ng salitang katapangan. Ikaapat na bilang, dayuhan. Ito ba ay kawayan o gubat? Tama, kawayan. Ang magkasintugma o magkatugma ay dayuhan, kawayan. At ang huling bilang, bayan. Ito ba ay katawan o bahay? Tama, katawan. Ang bayan at katawan ay magkatugma o magkasingtunog. Magaling mga bata, nasagot nyo ng maayos ang ating gawain. Tungkol nga saan mga bata ang ating napag-aralan ngayon? Tama, mga salitang magkakatugma. Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan upang malaman natin na ang mga salita ay pareho ang tunog o magkakatugma? Una, kailangan parehas ang letra o titik ng nasa hulihang salita. At ang ikalawa naman, magkakapareho dapat ang tunog ng mga salita sa hulihan. Bilang pagtataya, kung talagang natutunan ninyo ang ating aralin, sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Tukuyin ang mga salitang may tugma. Ating basahin ang unang bilang. Isang umaga sa aking paglakad, nakakita ako ng bulaklak na nakabukad. Mula sa ating binasa, alin ang dalawang salitang magkatugma? Tama. Ang salitang magkatugma sa unang bilang ay paglakad at nakabukad. Ikalawang bilang, sa may hardin ni Aling Mimay, maraming tanim na malunggay. Mula sa ating binasa, aling mga salita ang magkatugma? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay Mimay, malunggay. Para sa ikatlong bilang, 3 rosas na pula, para bang nakapila. Alin ang dalawang salitang magkatugma? Tama, pula, nakapila. Ikaapat na bilang, pagkain ay nakahahalina, tunay na nakagagana. Alin ang dalawang salitang magkatunog o magkatugma? Magaling!
nakahahalina, nakagagana. At ang ikalimang bilang, ingatan ang sarili nang ang kalusugan ay bumuti. Alin ang dalawang salitang magkatugma? Tama, sarili, bumuti. Magaling mga bata. Dahil sa inyong ipinakita, ngayon ay nakatitiyak akong kaya niyong gawin ang ating karagdagang gawain. Una, magbigay ng 5 pares ng salitang magkakasintunog o magkakatugma. At ang ikalawa, gumuhit ng 5 larawan na may mga pangalan na magkakaparehas ang tunog o magkakatugma. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at panonood. Ako muli si Teacher Jens. Hanggang sa muli!